Hello guys, good afternoon. By the way, ako pala si Michael, ang totoo kong pangalan. And tawagin nyo na lang itong strategy natin na Maya Strategy. Okay, so let's go! So, by the way, explain ko sa inyo yung kaganapan ng USDT. So, based on my review, andito tayo. So, sorry kung hindi nyo maintindihan at first itong strategy na to, pero in the long run ma-digest din ito sa inyo at paano ito gumagana yung strategy natin na tinatawag nating Maya strategy. So, currently ito yung condition natin. Dito nag ito yung partial bottom niya, and then umakyat dito. So ito naman yung bars niya, which is ito yung more higher time frame. So ito yung ginagawa nating parang indicator kung nasaan tayo at ano ba ang status niya. So right now ang status ng USDT natin is pababa. So itong container niya is a bearish container. So kahit na nagpa-pump yung USDT dito, nagpa-pump siya pabalik sa 460 level, under pa rin ito sa bearish na downtrend niya talaga. Downtrend talaga siya. Pa-downtrend talaga siya. So ganito yung mangyayari sa kanya. Gumawa na siya ng partial top dito sa 4.60. So ginuha ko na yung up and down niya, and then nilagay ko na yung retracement level niya. So based dito, pagkuha ng partial top, nag-hit siya dito sa 4.36 at ngayon na bumalik dito sa 4.14. So ano ang mangyayari next nito? So ang possible scenario nito, which is andito naman yung tinatawag kong ng swipe. So this level, yung gitna nito is nasa 4.22%. So this current candle, itong candle na to, magpa-pump yan dito. Babalik yan dito sa 4.22%, which is ang mangyayari naman yan sa Bitcoin is once mag-pump ito, kabaliktaran naman ang mangyayari sa kanya sa Bitcoin. So once mag-pump to, magda-dump naman yung Bitcoin dito. So sabihin na nating 4.21% to 4.22. After that, since bearish ang momentum ng USDT, so tuloy-tuloy tayo bababa dito sa second stair niya. So sabihin na natin first stair, second, third, and fourth. So andito siya ngayon sa third level. So may pump na kaunti dito sa 4.22, sabi ko nga, and then babagsak dito, papasok tayo sa second stage, sa second stair na sinasabi ko. So saan naman ito may reaction na mangyayari? Dito naman ito sa belt line, itong belt line niya. So itong belt line niya is around 4.01%. So dito yan, magda-dump yan dito pa, and then reaction. So sabihin na natin ang reaction dito 4.8. So pag ito nag-dump dito sa 4.01% or 4%, automatic yan na magpa-pump yung Bitcoin. So yung Bitcoin yan estimated siguro nasa mga 103 ang estimation. So 100 to 103 ang price na equivalent ng price nito sa Bitcoin. So once ma-hit itong belt line, automatic reject, since this is the pabalik siya. Ito yung paakyat paakyat and then pabalik. So magba-bounce yan dito, bounce back dito, and then continuation na po tayo dito. So magse-settle in yan dito sa 3.95 again hanggang makabalik dyan sa baba. So right now dito tayo magfo-focus sa 4.14% at saka 3.93.
So later today, o sabihin na natin midnight, or around 11 or 3 a.m. in the morning, possible na andito na yan sa loob. Sa 4.14 to 3.93 area, dito na yan sa loob. And then, pag once makapasok yan, automatic, ang next target niyan is ito nga, 4%. Meaning, ang Bitcoin niyan is andun na sa 103 ang price niya. So, at automatic naman yan, doon na natin yun, titingnan din yung mga altcoin natin, yung meme coin natin, kung ano naman yung mga prices nila. So, right now, I'm just reviewing the USDT move, comparing sa Bitcoin. So, ito naman yun, pag once umakyat yung Bitcoin, automatic naman, mostly ng coin natin is susunod din yan sa movement ng Bitcoin. Hindi agad-agad, pero later in the process, susunod talaga yan. So, maraming magpa-pump dito malaki. Since kahit konti lang yung dump ng ang USDT dito, 4%, yung mga altcoin at saka yung mga other meme coin natin is magpa-pump yan ng malakas. So, titingnan natin yung mga coin na possible na malakas yung return yan pag once mag-start na yan ng parang bull run niya. So, yun lang yung masasabi ko dito. So, right now andito pa tayo sa third level. So, we will expecting a little pullback of 4.21 and then continuation na po tayo sa second level niya. So, yun na rin ang pag-uusapan natin next na video, kung ano naman ang magaganap dito na level sa second level. So, step by step lang muna ang gagawin natin para mas accurate yung mga prediction natin sa mga pangyayari. So, that's it. Thank you and Merry Christmas po sa lahat. And goodbye. Thank you.